Nako, Kevin Durant at Spurs nagkasundo na, yari na. Ayon kay Bill Simmons, posibleng tapos na ang trade ng Phoenix Suns at San Antonio Spurs para kay Kevin Durant at hinihintay na lang daw ang tamang timing ng pag-anunsyo marahil sa linggo ng NBA Draft. Kung totoo ito, isang malupit na balita ito para sa Spurs Nation. Ito na ang matagal nang hinihintay ng San Antonio, ang pagkakataon para muling umangat sa tuktok ng NBA. Ang huling championship nila ay noong 2014 pa. At ngayon mukhang si Kevin Durant na lang talaga ang kulang sa batang core ng Spurs para makakuha muli ng kampyonato. Magiging lehitimong contender na ang Spurs sa Western Conference. Isipin mo to, Kevin Durant, De'Aaron Fox at Victor Wembanyama sa iisang koponan. Ito na ang bagong Big 3 ng liga. Isang future Hall of Famer, isang explosive guard at isang once-in-a-generation unicorn sa paint. Si Kevin Durant sa kabila ng edad ay nag-average pa rin ng 27.1 points, 6.6 rebounds at 5 assists sa buong 2024-25 season. Hindi pa rin matatawaran ang scoring efficiency niya. Deadly pa rin mula sa kahit saan sa court. Si Fox naman ay nag-average ng 26.6 points at 5.6 assists, habang si Wemby ay patuloy na nagiging halimaw sa depensa at opensa, 21.4 points, 10.6 rebounds at 3.6 blocks per game lang naman. Sa kombinasyong ito na may playmaker, may elite scorer at may defensive anchor ka na, kumpleto ang recipe para sa isang championship run. At kung totoo ngang makukuha ng Spurs si KD nang hindi isinusuko ang number 2 pick sa draft, mas lalong lalalim ang kanilang rotation. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa bagong Big 3 ng Spurs? Samantala, matapos ang pagkatalo ng Lakers sa Timberwolves sa unang round ng playoffs, isa sa mga pinaka-nagningning sa seryeng iyon ay si Naz Reid. Hindi lang siya basta role player, dinomina niya ang paint laban sa team ni LeBron at Luka. Ngayon, may balitang i-decline na niya ang kanyang $15 million player option para maging unrestricted free agent ngayong off-season. At ayon sa mga source, isa sa mga paborito niyang destinasyon, Los Angeles Lakers. Malaki ang tsansang sa Lakers nga siya bumagsak. Bakit? Simple lang. Mas tataas ang kanyang value dito. Kung sa Minnesota ay coming off the bench lang siya sa likod ni Rudy Gobert, sa Lakers walang duda starter siya agad katabi ni LeBron James at Luka Doncic. Dalawang elite playmakers ang magpapakain sa kanya ng pasa. Mas madali siyang makakakuha ng malinis na tira, mas makakakilos sa loob at mas mabubuksan ang kanyang laro. Ngayong season si Naz Reid ay nag-average ng 13.5 points, 5.2 rebounds at may career high na 41.4% mula sa 3-point line. Isang stretch big na swak sa system ng Lakers. Sa team na kulang sa floor spacing big man at malambot sa paint, ang presence ni Reid ay eksaktong kailangan nila. Kung hindi ititrade ng Timberwolves si Rudy Gobert ngayong off-season, walang dahilan para manatili pa si Reid sa bench. At kung gusto niyang iangat ang kanyang career, Los Angeles ang pinakamagandang hakbang. Exposure, playing time at oportunidad na magpakitang gilas sa isang contender team. Kayo mga idol, anong masasabi niyo kung si Naz Reid na ang bagong big man ng Lakers? I-comment niyo sa baba at pag-usapan natin yan.